sa taga Alawang Bato sa Livingstone Christian Community. Purihin ng Diyos. Tayo po ay naka-quarantine kaya naka-live at the same time naka-Zoom po tayo. Ito po ang ambag natin ito po yung ambag or contribution natin sa ating pamahalaan. Hindi lang sa ating pamahalaan, maging sa ating sarili at maging sa ating pamilya, sa ating community para maiwasan po ang pagkalat ng virus. So, alam naman po natin na naka-quarantine tayo, pinagbawalan po tayo ng pamahalaan na magdaos ng mass gathering. So, salamat sa Diyos na meron po tayong mga nagagamit na katulad po nito, itong Facebook Live at ito rin pong Zoom, nagagamit na rin po natin. So, nagpapasalamat ako sa Diyos na meron tayong live streaming via Facebook at Zoom. Maging sa YouTube ay pwede nyo rin pong mapanood ito sa LSCC Reels or sa aking YouTube channel na The Garden of Oden. Abangan nyo lang po ito at meron po itong replay. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin ang inyong mga Biblia sa Lucas chapter 19 from verse 37. Okay? Yan, Lucas chapter 19 verse 37. Okay? Sabi po sa Lucas chapter 19 verse 37, ganito po ang sinasabi. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. As he approached Jerusalem, the city, he wept over it. Manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito sapagkat kami po ay magpupuri at nagpapasalamat sa iyo bagamat kami po ay narito lamang sa aming naka-Facebook Live kami. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na makakapag-aral kami ng iyong mga salita. Ang dalangin ko po Panginoon ay patuloy na samahan niyo po kami at patuloy na kayo po ang manguna at maghari sa amin. Sa umagang ito Panginoon, kami po ay mga nasa tahanan. Nakikinig po sa mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Lalong-lalo na po sa tema namin ngayon, it's about palaspas Panginoon sapagkat pinagdiriwang po namin ang tinatawag naming Holy Week. Kung saan kayo po ay namasyal o pinuntahan nyo kami dito sa ibabaw ng lupa at nakasama po namin kayo. Salamat po sa umagang ito. Ang dalangin ko lamang Panginoon na ang broadcast na ito o sa lahat ng mga nakikinig, buksan po ninyo ang puso at isipan ng bawat isa nang sa ganon ay maunawaan po nila ang mga salita ninyo na nais po ninyong iparating sa kanila. Lalong-lalo na po yung kahalagahan ng araw na ito, itong aming inaalala po yung palaspas, makita po nila at malaman po nila ang katotohanan sa mga pangyayaring yaon, ng mga nangyari nung unang panahon. Gamitin po ninyo ang iyong lingkod na daluyan ang iyong pagpapala upang sa ganon, maipahayag ko ng wasto ang mga salita ninyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay? So, purihin ang Diyos. Liliban po muna tayo sa ating tema sa buwang ito. Ang tema po natin sa buwang ito is leading God's way. Okay? Yun po ang tema natin sa buwang ito. Leading God's way. Sa umaga pong ito ay
ang gagawin po natin ay pag-aaralan po natin ang kahalagahan po ng yung katotohanan po patungkol po sa palaspas, ano. Okay? So kasi marami po ang hindi nakakaalam kung ano po ang ibig sabihin o kung ano po ang nangyari nung palaspas na yon, ano. So sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ito nang sa ganon ay lalo po nating maunawaan, hindi lamang natin maunawaan kundi maipamuhay po natin ang kahulugan nito, lalong-lalo na po ngayon, ano, itong nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano po bang connection niyan sa panahon natin? Okay? Traditionally nga po, ito po yung tinatawag nating Palm Sunday or Palaspas. Alam natin kung ano ang ginagawa ng mga tao, especially ang mga kapatid natin sa Roman Catholics, ano. Ang palaspas ay dinadala nila sa simbahan at ito ay pinabibindisyonan. So, pagkatapos pabindisyonan, pag-uwi po nila sa bahay, nilalagay ito sa kanilang mga altar o kaya naman sa mga bintana o sa likod ng pinto para hindi daw makapasok ang masamang espiritu sa kanilang mga bahay. Alam po ninyo, kabaliktaran ang ginagawa ng mga tao ngayon sa orihinal na pangyayari. Opo, kabaliktaran po ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ayos, mali po ang paggamit po nila ng palaspas. At sa umagang ito, titingnan po natin kung ano ang ginawa ng mga tao doon sa palaspas, ano. Okay? Dito po sa Matthew chapter 28 from chapter 21 verse 8, ganito po ang sabi. Okay? Ganito po ang sabi niya. Yan. A very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. So pansinin po natin, ano. Sabi po dito, ang mga tao daw po ng panahon po na yon nung ang Panginoong Hesus ay papasok na sa Jerusalem, ang tawag po din nila nito sa ng iba ay Triumphant Palm Sunday. Okay? Ito po ang tawag din ng iba. Pero kung titingnan po natin, ano po ang ginawa nila sa palaspas? Sabi po rito, ang karamihan daw po ng tao ay nilatag nila sa kalsada ang kanila pong mga balabal, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Bakit po palaspas ang ginagamit nila? Kasi doon po sa lugar na yon, sa Mount of Olives, kung saan po naglalakad ang ating Panginoong Hesus papunta ng Jerusalem, marami po ng puno ng olives doon. Kaya ang ginawa po nila, yun po ang kinuha ng mga tao. Okay? Pinutol nila yung sanga na yon at inilatag nila sa kalsadang daraanan ng Panginoong Hesus. Okay? Ginawa itong carpet. Sa ginawa ng mga tao, sila po ay nagpapakita ng pagpupugay sa kanilang hari. Yes, yun po ang ibig sabihin lang noon. At hindi lamang ang mga palaspas ang ginagawang carpet, maging ang kanilang mga balabal, ipinapakita ng mga tao ang pagpapahalaga sa kanilang inaasahang hari. So alam na natin ngayon na ang palaspas ay hindi dinadala sa simbahan para bindisyonan at lalong hindi nilalagay sa altar o bintana. Okay? Dahil ito po ay nilatag nila sa kalsada at yun po ang dahilan ng kanilang pagpupugay at pagpapakita na dumating na po ang kanilang hari. Pero ang tanong, bakit nila ito ginawa? Okay? Ayon po doon sa Sekaraya, okay? Ito po ay prophecy ni Sekaraya. Sa Sekaraya chapter 9 verse 9, ganito po ang sabi. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on donkey. On a colt, the foal of a donkey. Hinango ko po yan sa NIV. So, ang prophecy sa pagpasok ng kanilang righteous king, ito po yung prophecy ni Sekaraya nung panahon po na yon. Na just imagine, libong taon na ang nakalilipas, either less than 1,000 years bago nagkaroon ng fulfillment itong prophecy ni Sekaraya. Pero ang prophecy po dito, it's about the donkey. Ito sasakay ang hari sa donkey. Sa kanilang panahon po kasi, ang inaasahan po nilang hari
ay nakasakay sa kabayo, pero ito, sabi niya sa donkey. Ang ibig sabihin po, pag sumakay sa donkey ang isang hari, ibig sabihin, kapayapaan ang kanyang sadya. Okay? So, prophecy po ni Zechariah ito. Kaya po nangyari ito na maraming tao ang naroon. Ibig sabihin na fulfilled po yung prophecy ni Zechariah na yan nung panahon na ito. Okay? So, ang paraan ng mga tao sa pag-welcome ng kanilang hari ay ang pagwagay-way ng mga sanga ng palm tree. At ang iba naman ay nilalatag sa kalsada. Ginagawa nila itong carpet. Naalala ba ninyo pagka ang ating Pangulo galing sa ibang bansa, so pagbalik niyan, naka-line up yung mga estudyante, yung mga pupils sa kalsada at pinawagay-way naman yung bandera ng kanilang bansa. Ganyan po ang nangyari noon. Kasi ina-expect nila ang ating Panginoong Hesus talaga yung inaasahan po nilang Messiah o magiging tagapagligtas po nila. Pero kakaiba po yung Messiah na ito na dumating sa kanila. Okay? So, sa umaga pong ito, ang mensaheng dadaling ko sa inyo ay kabahagi pa rin naman ng pangyayaring iyon ang Panginoong Hesus ay pumasok sa Jerusalem. Para lalo nating maunawan ang sequence ng mga huling araw ng Panginoong Hesus sa lupa, ito po ang sumusunod na mga pangyayari. Okay? Tingnan po natin. Ayan. Ito po yung sequence ng mga sumusunod na pangyayari. Ito po yung calendar. Ito po yung traditional calendar for the events of our Lord's last week of ministry. Parang ganito po yung nangyari. So, unang linggo, Sunday, ito po Sunday, the triumphal entry into Jerusalem. Okay? Ito na po yon. Then, pagdating ng Lunes, cleansing of the temple. Kaya kung babasahin po ninyo ang Book of Luke, pagkatapos po nito, nung pagkanila pong paglalakad at pagwawagay-way ng mga palaspas nila, andun na po sila sa templo. Inaayos na, cleanse na ng Panginoong Yesus ang templo. At pagdating sa Tuesday, dahil ginawa niya yon, maraming nagalit sa kanya ng mga Jewish leaders. Hindi lamang po mga Jewish leaders, maging ang mga religious leaders. Kasi nawalan sila ng negosyo. Nawalan sila ng pagkakakitaan. At pagdating ng Wednesday, sabi po rin, apparently, day of rest. At pagdating ng Thursday, preparation for Passover, trial and crucifixion. Ito na po yung pangyayaring ito. Trial and crucifixion. Preparation for Passover. At pagdating ng Friday, trial and crucifixion. Tapasin po natin ang bilis ng mga pangyayari. Sa loob ng isang linggo, trial, diretso crucifixion. At pagdating po ng Sabado, Jesus rests in the tomb. Inilibing po ang ating Panginoong Yesus Friday. Yes. At ando na po siya sa buong Sabado. From Friday hanggang Sabado, nilibing na po siya. Then Sunday, ito na po yung tinatawag natin, Jesus raised from the dead. Yun po yung mga events na pangyayari nung last week of Jesus ministry. Ito po yung last week na ministry ng ating Panginoong Yesus dito sa ibabaw ng lupa. Although, after na mag-resurrect siya, nagkaroon pa naman ng 40 days siya dito sa ibabaw ng lupa at nakipag-mingle, nakipag-fellowship pa sa kanyang mga disipulo. So, pero ang pag-uusapan po natin at gusto ko pong tingnan po natin sabi po rito sa verse 41 as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Okay? So tingnan po natin he wept over it. Umiyak ang Panginoon samantalang nagsasaya ang mga tao sa lugar na yon. Aba teka, hindi ba dapat masaya ang mood? Just imagine, nagsasayawan at nag-aawitan ang mga tao, subalit ang Panginoon umiiyak. Teka muna, parang wala sa hulog Okay? Sa kabila ng kasayahan ng mga tao nagsisigawan, Hosanna to the King! Umiyak ang Panginoong Yesus. Excuse me. Umiyak siya. Kaya nga po ang tanong ko, sa umaga pong ito, at ito po ang gusto ko pang pagbulay-bulayan natin, why did Jesus wept? Okay? Kayo po, meron po kayong tugon? Why did Jesus wept? At yung po ang sasagutin po natin So, sa kabila ng kasiyahan ng mga tao, sa kabila ng awitan, at maaaring naroon ang mga taong nakaranas ng miracle sa ministry ng Panginoong Yesus. Andun ang mga taong pinagaling niya.
Naroon din ang mga taong pinakain niya yung 5,000. Nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 3,000. Naroon din ang mga taong mga taong namamangha habang siya ay nagtuturo. Yung bang manghang-mangha sila sa mga tinuturo ng Panginoong Hesus. Naroon din ang mga taong nabago ang mga buhay. Naroon din ang mga taong pinalaya sa masasamang espiritu. Naroon din ang mga taong nakasaksi ng si Lazarus ay muling buhayin. Naroon din ang mga taong nag-aantay ng pagbabago sa kanilang political system at nakahanda silang gawing hari ang Panginoong Hesus. So dapat sana masaya ang Panginoong Hesus kasi ito na nga, gagawin siyang hari. Pero sabi ni Lucas, alam niyo po ang sabi ni Lucas? Okay? Excuse me, nauna siya. Sabi sa verse 41, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Wow! He wept over it. Umiyak. Kaya nga po ang gusto ko pong pag-usapan po natin, at ito po ang gusto kong pag-usapan natin, why did Jesus wept? Hindi po nailalagay, hindi po naipapahayag ito sa mga simbahan, okay? Hindi po nila nakita ang mga pangyayaring ito. Kaya nung ako po, sa totoo lang, nung nakita ko po ito, sabi ko, oo nga naman, bakit kaya umiyak ang ating Panginoong Hesus? Bakit kaya umiyak? Meron pong dalawang kadahilanan bakit niya tinangisan ang pangyayaring yon. Ang mga tao nagsasayawan at sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, mabuhay ang hari, pero ang ating Panginoong Hesus nang makita niyang siyudad, Jesus wept. Umiyak siya. Take note, sa kasaysayan ng Bible, isa sa mga inayakan ng Panginoong Hesus ay si Lazarus nung namatay, di ba? At alam naman natin na the shortest verse ng Bible is Jesus wept. Makikita po natin siya dyan yan, okay? Pero dito, ito yung pangalawang beses niya na nagsasayawan ng mga tao, nagsasayahan at nagpapalakpakan at halos tumatayong sapagkat ito na yung kanilang pag-asa, ito na ang kanilang inaantay. Pero si Jesus Christ, umiyak siya. Why did Jesus wept? Because the people did not understand the significance of what was going on that day. Yes, they did not understand the significance of what was going on that day. Sabi po sa verse 42, and said, if you had only known on this day what would bring you peace. If yung iniiyakan ng Panginoong Hesus, samantalang ang mga tao nagtatawanan at nang makita niya yung Jerusalem, papasok siya, sabi niya, sa Tagalog, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Sa panahon natin ngayon. Di ba? Bukas naka-enhanced community quarantine na naman tayo. Naka-lockdown na naman ang buong Metro Manila, the Greater Manila. So tayo po ay nalulungkot na naman. Kasi alam naman natin na titigil na naman ang ikot ng mundo natin. Although tayong mga Kristiyano, kung ano man ang mangyari, yes, we are always, lagi tayong handa para tayong mga Boy Scout. Pero sabi nga rito, kung nalalaman mo lang ang araw na ito kung ano makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, kaya nga tayo ang mga tao ngayon, alam nyo po, litong-lito yung iba. Alam nyo po ba na maraming mga tao sa panahon natin ngayon ang lost mind, lost control. Hindi lang dumami ang mga tao sa hospital because of COVID, dumami rin ang mga pasyente sa National Mental Hospital. Yes, dumami rin ang mga tao roon. Ibig sabihin, ang mga hospital ngayon, napupuno sila. Hindi lamang doon sa virus, hindi lamang sa COVID, kundi yung ibang mga karamdaman, pero most especially yung mga tao na naroon sa mental hospital. Nagkaroon po sila ng mental breakdown. So, who are these people? Ito po ang tanong ko, Okay? Who are these people? These people, yung mga taong naroon, So, una, the people who follow Jesus. Sila yung mga nakatikim ng biyaya
sa ating Panginoong Yesus. Maybe one of the 5,000. Sila yung mga umaasa na marami pang biyaya at miracle. In other words, gusto lang nila sa Panginoon ay ang pakinabang at marami pang pakinabang. Yes, marami mga taong ganito. Susunod sa Panginoong Yesus pag merong pakinabang. Pero kung wala na, pamamaya ka muna Jesus. And secondly, sino po ba mga taong ito? Who are these people? The people who love Jesus. Maaaring narito si Bartimaeus, a man who had received his sight, yung taong hindi nakakakita. How about Zacchaeus? Si Zacchaeus na isang tax collector na marami siyang mga nadaya at yumaman siya. Sabi niya, Panginoon, kung may nadaya ko, isusuli kong lahat itong mga nadaya ko. He had paid back his debt to society and had made his peace with God. Yes, maaaring isa doon sa mga sumusunod na yon. At sino pa? The lepers. Yung mga kaitongin. So maaaring yung mga kaitongin ito, yes, nandun sila. And now they were rejoicing for the healing that the Lord has given them. And maybe Jairus' daughter was there. Kilala naman natin yung Jairus' daughter, hindi ba? Yung batang nabuhay muli. Back to life again after experiencing death. Sino pa yung naroon mga kasama maaaring mandoon? Maaaring andoon si Lazarus, si Mary, si Martha, at si Mary Magdalene. They were all there. Their lives reflected the love that was in their heart for this man who had taught them, molded them, and changed them. Yes. Yan po yung mga tao doon. At hindi pa yun, meron pa. Kung meron pong mga taong naroon na nagmamahal sa ating Panginoong Yesus, meron ding mga taong galit sa ating Panginoong Yesus. Sino yun? The Sadducees and the Pharisees that were there. They were supposed to be the keepers of the law, the spiritual. Jesus had gained so much popularity that they felt threatened dahil po sa pag-angat ng Panginoong Yesus, dahil po sa mga miracles na ginagawa niya, dahil sumikat ang Panginoong Yesus, nagalit sa kanya itong mga religious people na ito. Full of jealousy, they watched him. Nag-aantay lang ng magkamali ang Panginoong Yesus. At sino pa yung mga galit sa ating Panginoong Yesus na sumusunod sa Kanya? The Romans were there. Sino itong mga Romano na ito? Nag-aalala sila, baka mamaya magkaroon na naman ng revolt. At nag-aantay sila, baka merong rebellion na merong mangyari. They were ready and waiting to crush any uprising. At siyempre, hindi pa nagtatapos. Meron pa, kasama. Sino pa yung naroon? The people whom Jesus disciple. Wow! So, maaaring sinasabi niya, tama lang na iniwan ko ang lahat. Parang sinasabi ni Pedro, maaaring andun si Pedro, tama lang na iniwan ko ang aking lambat. At ngayon, hari na. Ako na ang magiging chief of staff niya. Pag siya na ang hari. Ilang araw na lang. Siguro yun ang nasa isip ni Pedro. At hindi lamang si Pedro, si Andrew. Ano ba sabi ni Andrew? Si Andrew, isa sa mga disipulo ng Panginoon, sinasabi niya sa sarili, yes! Ang dami ko nang dinala sa iyo, Panginoon. At andito silang lahat, sumusunod sila. At hindi lamang si Andrew, si James and John, ang magkapatid. Yes! Sinasabi ng dalawang ito, makakaupo na kami sa kaliwa at kanan. These people ay di alam ang significant ng okasyong ito. Kaya't alam niyo po, umiyak ang Panginoong Yesus. Hindi alam ng mga tao ang significant na yon. Only the Lord Jesus Christ know. Kaya nga umiyak siya. And what should be the significance of this event? What should be the significance of this event? Okay? Sabi sa verse 42, if you even had only known on this day what would bring you peace. Kung alam nyo lamang sa panahon na ito, sa oras na ito, kung ano ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Anong kapayapaan ang ibibigay ng Panginoon?
the national acceptance of Him on that day would bring them peace. Yun lang eh. Yung tanggapin ang Panginoong Yesus, national acceptance. Ibig sabihin, buong mundo, nung panahon na yun ay buong Israel. Yun lang po ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Para sa panahon natin ngayon, tingnan natin ano. Bago dumating itong vaccine na ito, itong vaccine galing sa China, itong vaccine na AstraZeneca, bumaba na tayo, nasa 2,000 na lang, konti na lang. Pero pagdating niya, biglang nag-rise up yung ating mga tawag dito, mga na virus, at ngayon nasa 11,000 tayo kahapon. Hindi ko alam ngayon kung ilan. Nasa 11,000 tayo. Bakit po nagkaganon? O kung mga nakikinig po yung mga national leaders natin, from the President, kung makarinig po ito kay Mr. President, the better. Hindi na natin pinahalagaan ang Diyos. Umasa tayo ng gusto sa bakuna. Umasa tayo ng gusto dyan sa vaccine na yan. Nakalimutan natin ang Diyos ang totoong magbibigay sa atin ng luna sa karamdamang ito. Alam niyo po, napakaraming pandemic na nangyari sa buong mundo, sa Bible nakalagay, tanging Diyos ang nagbibigay ng lunas. Kaya lang tayo, masyado tayo nakapokus tayo doon sa vaccine. Nakalimutan natin ang Diyos. Napalimutan natin pasalamatan ng Diyos na maaaring ang Diyos ang nagbigay ng talino doon sa mga scientists na nakapag-discover ng vaccine na ito. Kundi tuwang-tuwa na tayo doon sa mga vaccine na yon. Nakalimutan na talaga natin ang creator. Ang nag-create nito, nakalimutan na natin. Oh, hallelujah. So, what should be the significance of this event? Yung national acceptance of Him on that day that would bring them peace. Yung pagtanggap sa Panginoong Yesus. Yung pagtanggap sa Panginoong Yesus. Ganun din sa panahon natin ngayon. If the whole world, magsama-sama tayong manalangin para sa ating Panginoon, magsama-sama tayo, itong virus na ito, lalayas yan. Hindi hahayaan ng Panginoon. Hahayaan ng Diyos na magtagal yan dito. Kaya lang hindi tayo nagkakaisa. Yes. But what does it mean by national acceptance? National acceptance means lahat ng mga Hudyo at paganong naroon kailangan ang tamang pagtanggap sa ministry ng ating Panginoong Yesus. Tamang pananaw sa misyon ng Panginoong Yesus. Bakit hindi nila makita ang tamang pagtanggap sa ministry ng Panginoong Yesus at ang tamang pananaw sa misyon ng Panginoon? Bakit hindi nila makita ito? Hindi nila ito makita kasi sabi sa Luke chapter 19 verse 42, if you, even you, had only known on this day what bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Oh no. May mga mata sila pero hindi sila nakakita. Meron silang mga tenga pero hindi sila nakakarinig. They miss the whole point of the message that God had given to them. It is hidden from your eyes. Parang sinasabi ng Panginoon, I am the Messiah, but not the political Messiah na inaasahan nyo. You want peace, pero nais ninyong ang kapayapaan ay daanin sa dahas. Hindi ganon ang dalakong kapayapaan. Ang dalakong kapayapaan ay nagmumula sa puso, hindi sa lakas o sa puwersa. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Yes, it is now hidden from their eyes. Yes. Mga kapatid, nung binabandera ng mga taong ito ang sanga ng ulebo, inaasahan nila sa Panginoong Yesus ay isang general na mangunguna upang makipagdigma sa mga taga-Roma. Parang sinasabi nila, nakahanda kami na makipagdigma sa Roma at suportahan ka. Basta pangunahan mo kami. Pero sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Hindi gaya ng misyon ko dito sa lupa. Hindi gaya ng misyon ko dito.
I came to show you more excellent way. I came to show you the way of love. He had said, love your enemies and pray for those who persecute you. At maaaring kung narinig ng mga tao ito, anong sagot nila? Love. Mahalin ang mga Romano? Oh no! Hindi pwede. Pero sabi ng Panginoon, yes, love them. Mga kapatid, makinig kayo. The Romans has the power of the sword. Yes, mighty and might sila. But the power of love, ala sa vocabulary nila yon. Kaya yun ang gustong iparanas ng Panginoong Hesus sa mga taga-Roma. Kaya parang sinasabi niya sa mga tao, umiyak siya kasi hindi nyo alam talaga ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Yes, merong kaguluhan sa kanilang panahon na yon. They are under the Roman government at hirap na sila. Gusto na nilang lumaya. At ito na, pagdating ng Panginoong Hesus, ito na yung inaasahan namin. Pero hindi yan. Hindi yan. Hindi talaga nila unawaan ang mga bagay na yon. So why did Jesus wept? Okay? Why? Bakit nga po? Because the people did not understand the significance of what was going on that day. And secondly, because the people did not recognize the time of God's coming to them. Hello? They did not recognize the time of God's coming to them. So, dahil hindi po nila na-recognize yung pagdating ng Panginoong Hesus, ito po ang sabi niya sa verse 44. Ito na po ang consequence. Ang sabi dito sa verse 44, ito na po ang magiging consequence. They will dash you to the ground. You and the children within your walls, they will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Oh. They did not recognize the time of God's coming to them. Sabi nga po sa Tagalog, sa mabuting balita, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Nakakalungkot. Alam niyo po, itong pangyayari sa paligid natin, dinalaw tayo ni COVID. Ibang klase si COVID eh. Walang pinapatawad kay mahirap, kay mayaman. Wala siyang pinapatawad. Pero tayo na merong Kristo sa puso, yun po ang magsasalba sa atin. Yes, maaaring mawala tayo sa babaw ng mundong ito, pero meron tayong buhay na walang hanggan. Bakit? It is because we recognize the time of God's coming to us. Amen. So itong mga Israelites na ito, they did not recognize the time of God's coming. Kaya nga po iniiyakan ng Panginoong Hesus, umiiyak ang Panginoong Hesus dahil sa mga pangyayaring yun. Yes, ang mga tao tuwang-tuwa, nagsasayaw, nagpapalakpakan. Yes, sumasayaw pa, Hosana sa anak ni David. Pero ang Panginoong Hesus, alam niya kung anong mangyayari. Alam niya kung anong mangyayari. So tingnan po natin, tuloy natin ano. Ipinaliwanag po ito ni John, chapter 1. Sabi po ni John, pakinggan po natin ang sabi ni John. Okay? Kung bakit hindi po na-recognize ito. No? Pinaliwanag po ito ni John. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi po rito, and the Word was God. He was with God in the beginning. Then tuloy na sa verse 10. Sabi po ron, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Pansinin po natin. Hindi nakilala ng tao ang manlilikha niya. Kakalungkot, ano? Hindi nakilala ang manlilikha. Ando na si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao nung panahon po na yon. Pero hindi nila nakilala. Kakalungkot. Kaya nga naiiyak ang Panginoong Hesus. Naiiyak ang Panginoong Hesus. Nakakalungkot po. Nalulungkot ang Panginoong Hesus. Pero pong
kwento, isang graduating student, graduation day, hindi pala graduating, yes, graduation day. Yung bata ay probinsyano. So nakapag-aral siya sa Manila sa isang prestige university. On the day of graduation, dumating ang tatay from the province, tuwang-tuwa siya. Siyempre naman, siguro, hindi naman first time, pero maaaring nakarating na sa Manila. Kaya lang, siyempre, iba yung itsura ng Manilenyo at mga probinsyano, lalong-lalo sa pananamit. At alam naman natin kung paano. Ang tatay na ito, di naman sila mayaman. Alam niyo po, para makapag-aral lamang sa prestigyosong university ang kanyang anak, binenta ang kanyang lupang sinasaka para lang makapagtapos sa isang mamahaling university ang kanyang anak. Subalit, nung matapos na ang programa, nakababa na, di ba? Nag-marcha na. Gustong-gusto niyang yakapin ang anak. Gusto niyang i-congratulate. Nung palapit na siya, nakita siya ng kanyang anak, sa halip na lumapit at ibigay ang diploma, iniwasan siya. Ni ayaw lumapit sa kanya sapagkat ikinahihiya ang itsura ng kanyang ama kasi nga prom D. So, yung classmate niya nagtanong, "Hey, is that your dad?" Alam mo, ang sagot ng bata, "No. He is our driver. My dad sent him to fetch me." Kayo ang magulang. Narinig nyo sa iyong anak ang ganitong klaseng pangungusap. Anong gagawin nyo? Tumalikod ang tatay para hindi mapahiyang anak. Pagtalikod niya, tumutulo ang luha. Masakit ang kanyang naramdaman sa pagtatwa sa kanya ng kanyang anak. Mga kapatid, ganyan ang naramdaman ng Panginoong Yesus nung panahong yun. They did not recognize God's coming. Yes, maaaring nagpapalakpakan sila, maaaring may mga palaspas sila, palaspas dito, palaspas doon. Pero hindi talaga nila nauunawaan ang ibig sabihin noon. Ano ang consequence ng di pagpansin ng mga tao sa kanya? Ano po ang consequence ng di pagpansin? Ito po ang sabi sa verse 43. Darating ang araw na magkakampo sa paligid mo ang inyong mga kaaway. Palilimutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwan ng magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ano ang consequence? Judgment. Yes, it is a judgment. Ayon po sa history, In 70 AD, a Roman general named Titus sent siege against Jerusalem because they did finally revolt. Talaga naman 70 AD. Pagkatapos ng, alam naman natin ng 70 AD, after Anno Domini. Okay? Nag-report na talaga sila dahil hindi na nila kaya. Tama na, sobra na. Palitan na. Hindi na namin kaya. The people did it their way. They went according to their purpose. They acted upon their terms and brought about judgment. And according to the historian, si Josephus, marami po siyang mga sinulat, So mababasa pa po natin ang kanyang mga sinulat sa ng first century. Sabi po ni Josephus, over 1 million Jews were killed. He recorded that the blood flowed down the steps leading up to the temple just like water. Oh! Yung dugo daw po na umaagas, na tumatagas, paibaba, parang tubig lang. Just imagine 1 million.
At hindi lang yon, the temple was totally destroyed. Kasi pinagmamalaki nila yun eh. Yung temple na yun eh. Nakakalungkot. Mga kapatid, sa panahon natin, may mga tao pa rin iniiyakan ng Panginoon. Kahit sa panahon po natin ngayon na palaspas. Yes. Bakit? Iniiyakan pa rin ng Panginoon because they did not understand the significance of what was going on these days. Sila yung mga nagdadala ng palaspas sa simbahan para pabindisyonan. Sila na mga nagpipinitensya, mabuti na lang walang pinitensya ngayon kasi nga pinagbawal. Sino pa po yung mga hindi nakakaunawa ng mga panahon na ito? Mga taong hindi makapagpatawad. Matagal na nangyari pero hindi makapagpatawad. Mga taong ayaw umamin sa kanilang mga kasalanan. They did not understand the significance of what was going on this day. Yung mga taong may pagkakataon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Subalit tinanggihan. Yes, maraming tumanggap sa Panginoong Jesus. Maraming tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas lang pero ayaw nila maging Panginoon si Jesus. Alam niyo po ba na pag tinanggap natin si Jesus, hindi pwedeng tagapagligtas lang natin siya. Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na itong nagkalat ang virus, gusto nila healer lang si Jesus Christ. Pero ayaw nilang maging Lord. Alam niyo po, pag si Jesus ay nasa atin, may kaakibat po na responsibilidad yun. Pag si Jesus ang Lord natin, yes, hindi lamang siya po ang healer natin, pero siya din po ang Lord natin. At pag sinabing siya ang Lord, siya ang dapat masunod sa atin. Kaya nga lang may mga taong they did not understand the significance of what was going on this day. And secondly, they did not recognize the time of God's coming to them. Sila yung mga taong ayaw maniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Tao lang yan. Sila yung mga naniniwala na tao lamang ang Panginoong Yesus at hindi Diyos na nagkatawang tao. Alam niyo po, ang mga taong ito, kung naunawaan lamang po nila yung panahon ng pagpunta rito ng Diyos, hindi nila ipapapako ang Panginoong Yesus at hindi nila papatayin. Kung naniwala sila sa Diyos, kung naniwala sila na Diyos ang ating Panginoong Yesus, hindi nila hahayaan na ipako si Jesus. Kaya nga po, nakakalungkot. Iniyakan ng Panginoong Yesus itong mga pangyayaring ito. They did not understand the significance of what was going on this day, and they did not recognize the time of God's coming to them. Mga kapatid, yan po ang dahilan kung bakit umiyak ang Panginoong Yesus sa kabila ng kasayahan ng palaspas, ng mga nagwawagayway ng palaspas noon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa iyo sa umagang ito. Ang dalangin ko, Panginoon, na maunawaan po namin ang kahalagahan ng mga pangyayaring ito. Hindi po yung palaspas, Panginoon, ang dapat itinataas, kundi kayo. Ang pagtungo nyo rito sa ibabaw ng lupa, dapat yun po ang sineselebrate namin, Panginoon. We must recognize the time of your coming here on earth. At hindi lamang yun, Panginoon, we must understand the significance of what was going on this day. Kaya dalahin ko po, Diyos, sa bawat nakikinig ngayon sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, mailagay sa puso at isipan namin, Panginoon, ang kahalagahan na ito. Hindi po yung palaspas, kundi yung pagtungo nyo rito sa ibabaw ng lupa at yung gagawin nyo sa bawat iya sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Father God, sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, ay maunawaan ito. And at the same time, Panginoon, patuloy na i-cover nyo kami, Panginoon, ng yung banal na dugo, nang sa ganon, itong virus na ito, coronavirus, ay hindi makaapekto sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa mga kamag-anak namin, Panginoon, hindi kami maapektuhan ito.
Maraming salamat po Diyos. I pray, Father God, sa Livingstone Christian Community na patuloy, niyakapin niyo po ito at patuloy, Panginoon, na i-cover mo ng iyong precious blood. Maraming salamat po Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, ang karangalan at ang kadakilaan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Okay? Muli, magandang umaga po sa ating lahat. God bless. God bless.